Kristo'y laang magtiis ng tagumpay ay nakamit at sumaatin ang langit. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya ay nahahapi sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ng isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli ako makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Gayon din naman kayo, malulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Mga kapatid, sa Ebanghelyo natin ngayon, hayagang sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, "Tatangis kayo at magdadalamhati, malulungkot kayo." Ipinaalala ni Kristo sa kanila ang katotohanan na ang pagsunod sa Panginoon ay hindi nangangahulugan ng kaginawahan ng buhay, ng kagalakan ng kapaligiran, ng kapayapaan sa lahat ng lugar na pupuntahan. Binanggit sa kanila ni Kristo na bahagi ng kanilang pagsunod ang sila'y tatangis, magdadalamhati, at sila'y malulungkot. Ito, mga kapatid, ang karanasan ni San Pablo sa unang pagbasa. Saint Paul embarked on his second missionary journey. Naglalayag na si San Pablo at sa kanyang paglalayag, bumababa ang kanyang espiritu. Nawawalan siya ng pag-asa, naghihirap siya, natatakot siya. Kaya nga ang sabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral." It happened to Saint Paul that he was at the point of giving up. He didn't want to continue anymore with his journey because of the setbacks and the anguish he was experiencing. Pero ang sabi ng Panginoon, anuman ang mangyari, huwag kang titigil. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil. Bakit? Sapagkat ako ay sumasa iyo. Mga kapatid, pinaalala ng Panginoon ang katotohanan. May pagtangis, may kalungkutan, may dalamhati sa buhay ng tao. Pero ang tao, kailanman ay hindi dapat tumigil sa buhay na ito. Hindi dapat tumigil sa paglalakbay ang tao. Hindi dapat tumigil sa paglilingkod ang tao. Hindi dapat tumigil sa pagiging mabuti ang tao. Sapagkat ang Panginoon ay sumasa atin. We set the record straight. Hindi hangad ng Diyos na pahirapan tayo. Hindi hangad ng Diyos na bigyan tayo ng sunod-sunod na problema. Hindi tayo nilikha para malungkot, magdalamhati o tumangis sa mundong ito.
Bahagi lamang yon ng isang buong larawan ng ating paglalakbay. Mga kapatid, ang nakalulungkot sa buhay natin, kapag tumatangis na ang tao, kapag nagdadalamhati na ang tao, kapag hindi na masaya ang tao, ang unang solusyon na ginagawa ng tao ay tumigil na, sumuko na. Father, hindi po ako masaya sa trabaho ko, kaya magre-resign na lang po ako. Father, hindi na po ako masaya sa asawa ko, kaya iiwan ko na po siya. Father, hindi na po ako masaya sa pag-aaral ko, titigil na lang muna ako. We make happiness as the ultimate goal, the chief concern of our lives. Para bang dapat maging masaya tayo araw-araw? Para bang dapat ang layunin lang ng buhay ay kung paanong maging masaya? Na kapag hindi na natin naranasang maging masaya, ang sagot ng tao, titigil na ako, susuko na ako. Sa salita ni Kristo sa atin, ipinapaalala niya, ang kaligayahan ay hindi ang ating pangunahing gawain sa mundong ito. The ultimate goal of our life is not happiness, but rather the fulfillment of the will of God. Happiness is only a byproduct. Bunga lamang ang kaligayahan. Kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagbubunga ito ng kaligayahan. Hindi niya pinatigil si San Pablo sa unang pagbasa dahil alam ni Kristo na kung itutuloy lamang ni San Pablo ang kanyang pangangaral, makikita niya sa bandang huli ang kagalakan ng kanyang buhay. Hindi tayo pinatitigil ng Diyos sa sandaling tayo nalulungkot dahil kung magpapatuloy tayong gawin ang kalooban ng Diyos, sigurado ang buhay natin ay makakaranas ng kaligayahan. Dahil ito ang pangako niya. Tandaan ninyo, huwag kayong tumigil, malulumbay kayo ngayon, pero mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakan na hindi maaagaw ni numan. Mga kapatid, ito ang magandang baunin natin. Na sa buhay natin, huwag nating hahangarin na isentro ang ating buhay sa paghahanap ng kaligayahan. Hindi ito ang gawain natin. Ang gawain natin, tuparin ang kalooban ng Diyos. Kung iniuutos ng Diyos na tayo'y sumunod sa Kanya, mangaral ng mabuting balita, maglingkod sa kapwa, manatiling naglilingkod sa pamilya, nagtatrabaho sa ating kumpanya, kung ano ang kalooban ng Diyos, gawin natin. At naroroon, mararanasan natin sa bandang huli ang kaligayahan. Happiness is not our goal, but the will of God. It is but fitting that we turn to Our Lady, La Virgen de las Flores, because we know that if there's anyone who faithfully allowed herself to fulfill anything but the will of God, it is but Mary. Alam natin na si Maria, wala siyang ibang hinangad. Mary did not seek for happiness. Hindi yun ang hinanap ni Maria sa kanyang buhay. Ang hinanap ni Maria, maganap sa akin ang salita ng Diyos. Ito rin ang hanapin natin sa buhay. Araw-araw na daraan, tatanungin natin ang ating sarili, naganap ko ba ang kalooban ng Diyos sa akin ngayong araw na ito? O ipinagpaliban ko ang kalooban ng Diyos at hinanap ko ang sarili kong kaligayahan? Samahan nawa tayo ni Maria upang sa kalooban ng Diyos tayo manatili at hindi sa paghahanap ng kaligayahan. Amen.